ang pagtanggap ng pamilya ni Tesha kay Arthur. At marami palang natututunan si King Alduin nung una niyang nakilala ang ating bida. At dito din natin makikita ang bagong hideout ni Rinya upang paghandaan ng digmaan, lalo na sa mga nakikita niya sa future ni Arthur. Kaya huwag na nating patagalin pa. Let's go! Nagsimula ang chapter na ito kung saan nagkatitigan nga sa isa't isa itong sina Arthur at Tesha na para bang nag-alakay drama ang datingan ng dalawa. Bigla namang napaahim sa gilid itong si Verion, kaya nagulat tuloy ang dalawa. Wika ni Verion na ayaw sana niyang sirain ng moment, ngunit isipin sana natin ang mga nandidito para linisin ang mga kalat na makikitang sobrang busy na ng lahat para ayusin kaagad ang castle, ngunit ang dalawa ay nag-iibigan lang. Muling nagkatinginan sa isa't isa ang dalawa at nag-touch pa ang mga shoulder nila. Kaya nang muling pumagitna si Verion, tuluyang nag-sideways si Tesha at Arthur para maghiwalay. Napakamot sa batok si Arthur na tinanong si Verion kung saan na sila ngayon pupunta, habang si Tesha naman ay kinilig sa gilid. Kaya pangiting sinabi ni Verion kay Arthur, pupunta tayo sa lugar na hindi pa nasira at buong buo pa. Pagkatapos lumipat ang eksena sa isang napakaganda at napakalawak na kagubatan kung saan nakasakay na sa karwahe sina Arthur, Vernon at Tesha para pumunta sa ibang lugar. Habang natutulog si Tesha, sinabi ni Verion na kasalanan niya ito. In-encourage kasi niya si Tesha nung na-excite itong i-release ang kanyang first phase sa Beast Wheel. Alam nilang dalawa ni Arthur na may kakayahan na si Tesha para kontrolin ang Beast Wheel since ang katawan nito ay fully integrated na. At ang akala niya, kaya lang niya itong mapasunod. Ngunit mali pala siya. Samantalang napaisip naman itong si Arthur na since nag-accelerate ng mabilis ang integration process ni Tesha, nalaktawan nito ang training phase at hindi man lang ito nagkaroon ng pagkakataong makontrol hanggang ngayon. Habang natutulog si Tesha, napatitig si Arthur at napaisip na talagang nararamdaman niya ang beast will nito, ngunit sobrang naiiba kumpara sa kanya. At kahit ito ay fully integrated na, ramdam pa rin niya na ito ay lumalaban sa mana mismo ni Tesha. Kaya seryosong sinabihan ni Arthur si Verion na kailangan mag-ingat ni Tesha. Sobrang napakadelikado at sa mga taong nakapalibot nito kung mauulit pa ang ganong sitwasyon. Bigla nga nag-change mode si Verion na para bang nangliit siya sa mga sinabi ni Arthur at siya pa ang sinabihan ng isang bata. I-share mo ng mas matanda dito. Kaya napasigaw na lamang ang matanda at sinabing malinaw naman para sa kanya dahil nakita niya ito ngayon lang. Siya ang lolo dito. Nagkaroon lang siya ng counting excitement para sa progress ng kanyang apo. At napawi kang, ano ba, isa bang krimen ang ginawa ko? Huminga ng malalim ang matanda matapos siyang talakan si Arthur. At sinabi na mas mabuti sigurong isil na lamang nila ang mana ni Tesha. Hanggang sa matutunan itong kontrolin, ngunit hindi nga lang maprotektahan ni Tesha ang kanyang sarili kapag hindi niya kaagad natanggal ang seal sa tamang oras. Kaya mas mabuting gumawa na lamang sila ng isang artifact na kayang protektahan si Tesha mula sa kanyang mana. Na makikitang napa-agree nga itong si Arthur na napasabing mukhang isang magandang plano ang protective artifacts. At kung gusto daw ni Veren na gumaan ng loob nito, mas mabuti pang lagi niyang tatabihan ang pinakamamahal nitong apo. Kung saan napangiti na lamang si Veren at sinabing, oo nga naman, walang problema. Subalit bigla na lamang napaseryos mode itong si Veren at sinabing, bata, alam ko lagi kitang inaasar patungkol sa inyong dalawa ni Tesha, ngunit ano nga ba talaga ang tingin mo sa apo ko? Napatulala na lamang si Arthur na parabang kinabahan sa sinabi ni Verion at dagdag pang katanungan ng matanda kung sumagi ba sa isipan ni Arthur na pakasalan ng kanyang apo. Napaduko na lamang si Arthur at biglang natahimik at may sasabihin sana siya, ngunit biglang sinabi ni Verion habang napakamot sa bigote. Medyo masculine siya minsan at naspoil siya ng kanyang mga magulang. Ngunit isa naman siyang mabait na bata at saka kayong dalawa ay may matagal ng pinagsamahan. Alam mo na, hindi yun basta-basta. Ngunit si Arthur ay parang nahihirapan dahil akala niya ang mga elves ay may tradisyon daw sa pagdidate bago magpakasal. Muling napakamot sa baba si Verion at sinabing, I guess ang gusto ko talagang malaman, Arthur, kung talaga bang gusto mo ang apo ko. Seryosong napatitig ang ating bida kay Verion at straightforward na sinabi, oo, gusto ko ang apo mo. Ngunit kaya niya ring sabihin kung ano ang ibig sabihin ng gusto at pagmamahal. Kaya sana bigyan siya ng mahabang oras para masagot ito. At hanggang sa dumating ang oras na yon, gusto niyang i-improve ang kanyang sarili bago niya isipang hingi ng kamay ni Tesha para pakasalan. Nabangiti si Verion dahil maganda daw ang naging sagot ni Arthur sa kanya at parang nilagay lang nito ang sarili sa tamang lugar. Ngunit itong si Selva ay nakikinig lang pala na pangiting sinabi, sabi ko na nga ba, alam kong gusto mo talaga si Mama.
Wika ni Varian na huwag mag-alala itong si Arthur dahil tulog yang si Tesha. Sobra yang napagod kanina. Ngunit sa isipan ni Tesha, relax. Oh my god lang pala ito sa isipan habang nagkukunwaring tulog. At hindi siya makapaniwalang inamin ni Arthur na may gusto ito sa kanya. Kaya sinabihan niyang sarili na, ipikit mo lang ang mata mo, Tess. Huwag kang kabahan. Huminga ka lang ng malalim. Kaya nagulat na rin itong si Veron dahil parang may mali ata kay Tesha habang natutulog. Bakit ito pinagpapawisan? At si Arthur naman ay napasabing baka nagkaroon lang ng masamang panaginip. Habang patuloy na naglalakbay, naisip ni Arthur na ang pagpapahalagang ibinigay niya ngayon kay Tesha ay sobrang naiiba sa kahit na sino. Ngunit ang pinaka-importanting magagawa niya sa ngayon ay protektahan si Tesha. Kaya isang magandang idea ang protective artifact. Ngunit bigla niyang naisip na si Elliot, ang kanyang ina, ay mayroon ng Charm Phoenix but hindi pa fully awakened ng kapatid niya. At what if, kung saan biglang nag-sink in sa utak ng ating bida na what if kukunan niya ng band si Ellie. Isang band na malaki at malakas, na kayang protektahan ng kapatid niya. At higit pa sa lahat, kaya din protektahan si Ellie sa mga mahihinang nilalang na lalaki na humahabol sa kapatid niya. Ngunit itong si Veron ay parang nagdududa na sa lalim ng iniisip ni Arthur. Kaya sinabihan niya itong, "Oy bata, itigil mo na yan kung ano mang iniisip mo. Alam ko na yan, nandito na tayo." Bumaba na sa karwahe sina Arthur, Veron at Tesha. At sobrang saya ni Tesha nang muli niyang nakita ang kanyang mga magulang, habang si Arthur ay nagtataka kung ano ang ibig sabihin ni Veron kanina. Nandito na sila, puro kagubatan lang ang nakikita niya dito. Ni-welcome ni King Alduin si Arthur at gusto niya itong palapitin upang sabihin na mukhang laging nandyan si Arthur kapag may nangyayaring masama sa anak niya. At dagdag pa ng ina ni Tesha na parang hindi ata sapat ang pasasalamat nila para kay Arthur. Pero baka naman may isa dyan na gustong magpaliwanag kung bakit na iba ang daanan nila pag-uwi. At may nagsabi pa sa kanila na ang kanilang castle ay nasira. Kaya pabirong sinabi ni King Alduin sa kanyang anak na huwag mong sabihin nagtagumpay na talaga si Tesha na sirain ang bahay nila. Kaya nahiya nga itong si Tesha na sumagot, well, hindi naman siya ganun kasira. Napastretch ng kamay si Varian at pangiting sinabi na maaayos rin yon sa lalong madaling panahon. At saka matagal na rin nilang hindi nakikita si Rinya. Kaya biglangan nag-aalala itong si Tesha dahil matagal na daw hindi niya nakikita si Grandma Rinya at nag-aalala siya kung ayos lang ba ang kalagayan nito. Kaya paliwanag ni Varian na lumipat ng ibang tirahan si Rinya. At saka ilang beses na sinabi sa kanya ni Rinya noon kung gaano ka-interesting ang future ni Arthur. Curious na napatanong si Arthur kung bakit interesado si Rinya sa kanya. Ngunit nasaan na nga ba talaga si Grandma Rinya ngayon? Sa naaalala niya, hindi ito ang lugar nung huli nilang pinuntahan si Grandma Rinya. At sinabi naman ng ina ni Tesha na matagal na rin nilang hindi nakikita si Rinya at wala sa kanila ang nakakaalam kung asa ang lugar na siya ngayon lumipat. Habang naglalakad, sinabi ni Varian na pinili ni Rinya na i-isolate ang sarili malapit sa edge ng kingdom. Ngunit muntik na siyang mamatay nung huli siyang bumisita na hindi nagpapaalam. Kaya nagpaalam siya kagad bago sila bumisita. Ngunit kailangan pa rin nilang mag-ingat at dagdag pa ni Varian na kung nag-iingat si Rinya ngayon siguradong may iniingatan siya. Kaya si Arthur ay napaisip kung ano nga ba talaga ang dahilan kung bakit kailangan pang protektahan ni Elder Rinya ang kanyang sarili. Habang naglalakad sa gitna ng kagubatan, busy din itong si Selby na naghahunt ng mga maliliit na beast para kainin at gumawa pa siya ng blast breath para patayin ang kawawang beast na tumakbo para lang maligtas ang buhay niya. Napawi ka na lamang bigla itong si King Alduin habang pinapanood si Selby na mas lalo talaga siyang naiintriga sa band ni Arthur. At still, ngayon lang niya na-realize na hindi siya nagkaroon ng magandang pagkakataong mabigyan ng nararapat na pasasalamat si Arthur. Kaya napatanong ang ating bida kung anong pasasalamat ang ibig sabihin ni King Alduin. Sinabi ni King Alduin na para ito sa pagbibigay ng sobrang pag-aalaga sa anak niya. At base sa naririnig niya, kakaligtas lang ni Arthur kay Tesha sa napakamapanganib na sitwasyon at sobra siya nagpapasalamat kay Arthur. Napakamot sa batok si Arthur at sinabi na wala lang yun para sa kanya. Tinulungan din naman siya ni Tesha. Kaya napatanong si King Alduin kung anong tulong naman ang ibinigay ng anak niya para kay Arthur. Napatingala si Arthur na parang napaisip at sinabing sa pagpapanatili sa katinoan niya sa mga oras. Kaya napasmile na lamang si King Alduin dahil hindi daw niya in-expect na marinig ito sa isang batang mayroon lang edad na 13 years old. Ngunit minsan hindi niya talaga maiwasang
tinitignan niya si Arthur bilang isang adult. Kung kaya't kaagad nagpasalamat si Arthur kung ganun ang tingin sa kanya ni King Alduin. Wika ni King Alduin na hindi naman niya sinasabi ito bilang papuri kay Arthur, ngunit bilang ama. Dahil walang mga magulang na gustong makita ang anak nila na lumaki na sobrang bilis, lalo na kapag dinadala nila ang pasanin na para lamang sana sa mga nakakatanda. Kaya napasabi na lamang sa isipan si Arthur, siya rin naman, 30 years na rin mula nung nagtapos ang kabataan niya. Dagdag pa ni King Alduin na dahil kay Arthur kaya na-reform ang council. Kaya parang naguluhan ng ating bida kung bakit siya. Paliwanag ni King Alduin na sa totoo lang, hindi talaga maganda ang impression niya sa mga tao pagkatapos ng digmaan, na wala ang ina niya, at hindi niya nahanap sa kalooban na patawarin ng mga tao. At muntik pang nawala ang anak niya matapos lamang ang ilang taon dahil nakapasok ang mga slave trader sa loob ng forest. Pagkatapos may isang batang tao na dumating para ibalik sa tahanan ng anak niya. At ang batang ito ay hindi lang malakas ang loob na iligtas ang anak niya mula sa mga slave trader, kundi sinaway pa mismo ang hari ng mga elves. Bilang isang nilalang na pinangaralan ng isang human child, ito ang nagsilbing wake-up call para sa kanya na kailangan niyang matutunan. Biglang napa-inaway si King Alduin matapos niyang aminin ang pagkakamali at sinabi na gusto lang naman niyang sabihin na hindi siya tutol na tanggapin si Arthur sa kanilang pamilya. Ngunit biglang sinabi ni Queen Mariel na umaakting lang na maangas ang asawa niya, pero hindi lang isa o dalawang beses na nanabik ang asawa niya na gustong makitang muli si Arthur. At dagdag pa niya na kung gusto niyo naman ng privacy, pwede naman kayong gumamit ng wind barrier. Dahil parang gusto ata ng kanyang asawa na marinig din nila ang pinag-uusapan ng dalawa. Kaya parang nagpipigil tuloy na tumawa itong si Varian. Habang si Tessia naman ay kanina lang palang kinikilig habang nakikinig sa usapan ng ama niya at ni Arthur. Kaya tumawa na lang rin sino Arthur at King Alduin. Biglang itinaas ni Varian ang kamay niya at sinabi, tumahimik na kayong lahat. Kaya parang kinabahan tuloy si Tessia at si Queen Mariel. Naging mapagmatyag ang lahat sa paligid at dito'y may napansin si Arthur at parang may naamoy din si Selby, kung kaya't umaksyon na nga itong si Selby na para bang may nararamdaman siyang kalaban na nasa damuhan lang, kung kaya't kinuha na kaagad ni Arthur ang Dawn's Ballad nang biglang nabali sa ulo ang sanga sa isang nilalang na nagtatago lang sa damuhan, kaya kaagad na pa-serious mode ang lahat para ihanda ang mga sarili, kung saan creepy na lumabas ang ulo ni Rina na para bang si Jeremiah na namutla at nagulat dahil ang espada ni Arthur ay papunta na pala sa liit niya. Buti na lang nahawakan kaagad ni Varian si Arthur at si Rina naman ay parang nakakita ng multo sa sobrang takot na baka mamamatay na siya, kung kaya't nagpang-abot tuloy ang kanyang hininga sa sobrang sikip ng kanyang dibdib. Galit na galit si Rina na pinagalitan si Arthur kung bakit niwivan siya ng espada at sila pa ang na-late na dumating, siya pa ang nalagay sa panganib ang buhay. Habang si Tessia ay napangiti na lamang at kaagad lumapit para yakapin ang kanyang Grandma Rina. Kaya parang kandila tuloy na nawalan ng apoy ang galit ni Rina at sinabing na-miss rin niya si Tessia. Patuloy na naglalakad ang buong pamilya at napasabi nga itong si Varian na akala niyang maghihintay itong sa Rina sa entrance. Ngunit paliwanag ni Rina na sobrang tagal nilang dumating kaya nakapag-decide siyang siguraduhin hindi sila maliligaw. Bigla namang kinurot ni Rina ang mukha ni Arthur dahil matagal na dong hindi niya nakita ang batang ito at lumaki pang isang napakagwapong binata. At kung 100 taon lang daw ang ibinawas ng edad niya, inagaw niya na itong si Arthur para sa sarili niya. Ngunit napatagon nitong si Arthur na muntik na nga siyang makaihi sa pantalon dahil akala niya multo ang nakita niya kanina. Napaside-eye si Rina at sinabing, tanungin niyo si Varian kung gaano daw siya kaganda nung kapanahunan niya. Ang mga lalaki daw noon ay luluhod na as soon as kapag naglalakad na siya sa harap ng mga kalalakihan. Kaya napasabi din itong si Queen Mariel na totoo ang sinabi ni Rina Arthur. Sinabi ng kanyang ina na maraming mga dalagang naiinggit sa kagandahan ni Rina nung kapanahunan niya. Subalit napadila nga itong si Varian na napasabing siya ang pinaka-the best sa lahat ng mga average. Napasimple namang sinabi ni Rina, abay syempre naman, kasi isang babae lang namang napabighani talaga para sa mga mata ni Varian. Biglang nandilat ang mga mata ni Rina at humingi kaagad ng tawad kay Varian dahil naging insensitive siya. At dito'y napansin ni Arthur na parang nalungkot din ng Hari at Rena sa sinabi ni Rina. At si Tessia naman ay parang nagpatay mali siya. Ngunit sinabi ni Varian na siya dapat ang hihingi ng tawad dahil alam rin niya kung ano ang nararamdaman ni Rina. Napaubo si Rina at sinabing, anyways, malapit naman din tayo. Bilisan na lamang natin. Biglang napatanong si Arthur na parang na-curious siya. Ngunit hinawakan ang balikat niya ni Mariel at napashik-shik sa ulo na gusto niyang sabihing, huwag mo nang tanungin.
Maya-maya, nakarating na ang pamilya sa isang lugar na may mga baging at dito'y pinasok ni Narinya ang isang nakatagong lugar na mayroong malawak na waterfalls. Hinawakan ni Narinya ang wall na bato at biglang bumukas ang isang pintuan na nasa likod mismo ng waterfalls. Kung kaya't nagulat at namangha ang lahat sa sikretong daanan at sinabi ni Narinya na huwag silang gagamit ng kahit anong magic kahit sobrang dilim sa loob. Pumasok ang lahat sa kuweba at ito'y ipinakita na mayroong bahay sa loob mismo ng kuweba kung kaya't kaagad binuksan ni Rina at sinabing, "Welcome home. Marami tayong dapat na pag-usapan ngayon." At dito lang nagtatapos ang chapter na ito mga lads. Huwag mo sana kalimutan mag-like, comment at mag-subscribe sa ating YouTube channel at mag-follow sa ating Facebook page. Salamat!